Nasa may bottom nga ngayon ng standings ang SNB at Magnolia Hotshots. Samantalang ang Barangay Ginebra naman ay nasa may second seed ngayong conference. Pero gusto ngang manigurado ni Boss Alphonse Chua na mas maging malakas ang mga lineup nila para sa PBA playoffs. Kaya't narito nga ang mga final top free agent signing ng tatlong SMC teams ngayong conference. Umpisa natin sa Barangay Ginebra. Top 6, Aldrich Ramos. Si Ramos nga ay former player ng Terra Firma Jeep, pero hindi na nga siya in-extend ng Terra Firma ngayong PBA 50th season. Kaya't currently nga ay naglalaro siya sa San Juan Knights, isang team sa MPBL. Sayang nga itong si Ramos dahil pwede nga siyang maging stretch big man ng kahit anong team dahil may shooting nga siya bilang isang big man. At dito nga ay baka pwede siyang subukang isign ng Ginebra habang wala pa si Japet sa lineup nila. Si Ramos ay nag-average 6 points, 3.3 rebounds, 1.1 assists, 0.4 steals, 0.6 blocks, 33% 3-point shooter, 90% free throw shooter sa kanyang 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang kaunting game highlights ni Aldrich sa Jeep kung gaano nga ba siya kagaling na manlalaro. Top 5, Michael Miranda. Si Miranda nga ay isa sa mga modern big man ngayon sa basketball dahil kahit na center siya ay kayang-kaya niya ngang mag-shoot sa 3 points area at pati na din sa 4 points area ng PBA. At currently nga ay binitawan na siya ng NLEX ngayong conference. Pero ayon nga sa source ito ay ang Magnolia nga sana ang frontrunner na mag-sign sa kanya pag matapos ng kontrata ng PBA rights niya sa NLEX ngayong April. Pero dahil nagka-injury nga daw si Japet Aguilar ay baka magpaubayan na lang ang Magnolia at sa Ginebra na ipasign si Miranda dahil mas kailangan daw nila ito sa ngayon. Si Mike ay nag-average ng 5.7 points, 2.2 rebounds, 0.2 blocks, 30% 3-point shooter at 100% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Philippine Cup. Panoorin natin ang kaunting basketball game highlights ni Michael Miranda kung magiging fit nga ba siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Isunod naman natin ang Magnolia Hotshots. Top 4, Ray Suerte. Si Suerte nga ay isa sa mga na-trade sa Titan Ultra kapalit ni Calvin Abueva. Pero bago nga mag-umpisa ang Commissioner's Cup, ay bigla naman siyang winave ng Titan Ultra. Kahit dahil dito nga ay hindi man lang siyang nakapaglaro kahit isang game para sa Titan. At ngayon nga, isa na din siyang unrestricted free agent sa PBA. At last month nga may rumors din na gusto sana siyang kunin ng Magnolia pero hindi lang ito natuloy dahil mas priority ng Magnolia ang pagkuha ng bago nilang import. Kaya't dahil dito nga ay baka pwede na ulit subukan ng Magnolia na itry ulit na kunin si Suerte. Uma-average si Suerte ng 2.8 points, 1.6 rebounds, 0.8 assists, 0.6 steals, 66% 3-point shooter sa kanyang PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang kaunting basketball game highlights ni Suerte kung gaano nga ba siya kagaling na manlalaro. Top 3, Vic Manuel. Si Musselman nga ay naglaro para sa Converge last PBA 50th Philippine Cup Playoffs. Pero ito nga ay short-term deal nga lang kaya't after ng PBA Playoffs ay natapos din agad ang stint niya para sa Converge. At after naman nito ay naglaro siya para sa Zamboanga Valientes para sa Dubai Tournament. Pero isa nga lang ang naipanalo nila dito. At ngayon nga ay naghahanap ulit si Manuel ng bagong team na paglalaruan niya. At ayon nga sa source nito ay
Binabalak nga daw isign ng Magnolia Hotshots ang veteran forward na si Musselman ng short-term deal para lang sa PBA playoffs. Para sa veteran presence niya daw, sana sa team gaya ng ginawa niya dati sa Converge. Si Manuel ay nag-average ng 4 points, 1.7 rebounds, 0.3 assists, 45 field goal percentage, 100% free throw shooter sa 7.3 minutes per game niya sa kanyang PBA 50 at Philippine Cup playoffs. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Musselman sa last MPBL season kung gaano pa din siya kagaling na manlalaro. At last but not the least ay ang San Miguel Beermen. Top 2, Kib Montalvo. Si best point guard of the Mall of the Asia nga ay isa sa mga defensive guard dati ng TNT. Pero siya nga ay na-trade sa Blackwater Bossing dati. At nang gumaling na nga siya sa injury niya ay bigla naman siyang hindi ni-renew ng Blackwater. Kaya't hanggang ngayon nga ay free agent pa din siya sa PBA. At dito nga ay pwede siyang subukang kunin ng SMB dahil ito nga ang mga gustong point guard ni Coach Leo, ang mga defensive-minded gaya ni Chris Ross. Si Montalvo ay nag-average ng 2.2 points, 1.7 rebounds, 1.1 assists, 0.4 steals, 28% 3-point shooter at 100% free throw shooter sa kanyang last PBA 49 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang maikling basketball game highlights ni Montalvo kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 1, Gio Halalon. Si The Cyclone nga ay unrestricted free agent ngayon sa PBA. Matapos nga siyang mag-request sa TNT na ilagay siya sa unrestricted free agent list nila para magpa-opera sa injury na iniinda niya. Pero hindi naman siya binigyan ng TNT ng special clause na pwede siyang bumalik sa team anytime. Kaya't siya nga ang pwedeng i-pick up ng kahit anong team ngayon sa PBA. Sayang nga si Gio dahil isa pa naman siyang former Defensive Player of the Year bilang isang undersized point guard. At ayon nga sa source na to ay susubukan daw ng SMB management na kontakin si Halalon kung pwede nila siyang isign ng short-term deal ngayong Commissioner's Cup. Si Halalon ay nag-average ng 3.9 points, 2.8 rebounds, 2.6 assists, 1 steal, 32% 3-point shooter at 81% free throw shooter sa kanyang PBA 50 at Philippine Cup. Panoorin natin ang maikling basketball game highlights ni The Bus Driver kung magiging fit nga ba siya sa sistema ng SMB. Ito ang mga final top free agent signing ng tatlong SMC teams para sa PBA playoffs. Sa tingin mga kababos, mas lalakas ba sila pag makuha nila mga players na to? I-comment nyo na po yan sa baba.